Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Nandito na naman po tayo sa panibagong paksa na ating tatalakayan dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, pag-usapan natin itong nasa thumbnail na nabasa natin or nakita ninyo. Walang iba kundi si Apollo C. Kibuloy. Yan. Okay. Ang makailan po ay pinatatawag siya ng Senado. Specifically si Senadora Risa Hontiveros. Meron kasing mga nag-aakusa kay Mr. Kibuloy ng pang-aabuso. Iba sexual na pang-aabuso. Okay? At meron pang pananakit ng mga miyembro ng kanyang reliyon, no? Yan, kaya natawag ang pansin ni Senadora Risa at humingi ng investigasyon tungkol dito sa mga bagay na ito. Okay? Marami ako nababasa sa social media, mga nagre-react. Bakit na lang daw hindi idiretso sa korte at ba't kailangan pang idaan kay Senadora Risa Hontiveros? Ganito ang ang basa ko dyan. Siguro yung mga biktima, no? Yung mga lumalapit, yung mga witnesses, mga biktima, wala siguro silang kakayahan kumuha ng abogado. Dahil mahirap lang sila, walang pera. Okay? Kaya, sino ang susunod na maiisip mo na pwede mong lapitan? Wala iba kundi mga politiko. Okay? Mga nasa gobyerno. Okay? Si Senadora Risa Hontiveros, chairman yata ng Children Women's Protection, kung hindi ako nagkakamali baka nagkakamali ako sa pagtawag do sa kanyang designation, pero doon yata siya naka-assign sa kababaihan at sa mga kabataan, pag naabuso ka, pwede kang lumapit sa kanya. Ayun na nga siguro naisip nung mga biktima, okay, mga naabuso. Lumapit kay Senadora Risa, wala nga namang bayad. So nagka-interest si Senador Risa, nag-privilege speech siya, hihingi ng investigasyon ng investigasyon dito tungkol doon sa pangyayaring 'yon, sa allegedly na pang-abuso sa kanila. Ayan. Yan ang basa ko sa kanila, Kaya hindi dineretso sa korte or hindi diretso sa husgado. Ngayon, siguro, may pagkakataon na silang magsampa ng kaso, Pero, syempre, in aid of legislation, again, kaya nagko-conduct ang Senate ng ganitong mga inquiries in aid of legislation. Okay? So, galangin natin yon mga kababayan. Kung nagpatawag man ng inquiry, Senate inquiry si Senadora Risa Hontiveros, galangin natin yung kanyang concern sa pag-revisa siguro, pag-improve ng mga batas natin. Dahil senadora siya, Okay. So ngayon, punta tayo dito sa topic natin, na meron tayong papakita sa inyo na news item, paparinig ko sa inyo. Sige, roll VTR tayo. Roll audio. Nanindigan ang religious leader na si Apollo Kibuloy na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Senado kahit pa naglabas na ng subpoena ang Senate Committee on Women. Sa isang audio statement, iginiit ni Kibuloy na tanging korte lamang at hindi Senate hearing ang maaaring magsabi kung guilty o inosente ang isang tao. Inamon rin ito ang mga nag-aakusa sa kanya na maghain ng reklamo sa korte.
kung saan mas magiging patas aniya ang mga hatol. Tinawag rin nitong bogus ang nasabing Senate hearing, maging ang mga witnesses na sumalang sa pagdinig noong Martes. Nauna nang isiniwalat ng ilan sa mga dating kasapi ng religious group ang umano'y mga kaso ng pang-aabuso ni Apollo Kibuloy. Ayan po, napakinggan po ninyo ang news item, no? Kinekredit po natin yan sa UNTV News, sa Channel 37, UNTV News. Mag-like and subscribe po kayo sa kanila, sa kanilang YouTube channel. Napaka-informative po ng kanilang news channel, ano? UNTV News, Channel 37. Okay, lumalabas doon sa news article, kahit sinubpina na, hindi dadalo, ayaw dumalo, ayaw sumulpot ni Mr. Apollo Kibuloy dito sa Senate inquiry na inorganize ni Senadora Risa Hontiveros. Okay? In the past, alam naman natin kapag sinubpina ka at di ka lumitaw doon, papa-aresto ka, no? Sa cite in contempt ka dahil di ka sumusunod sa kapangyarihan na maaring sumaklaw sa iyo, ng kapangyarihan ng Senado na maaring sumaklaw sa iyo. Okay? So, yan ang powers of the Senate na tinatawag nila, no? Meron silang karapatan, meron silang power to subpoena at mang-aresto. Well, hindi naman yung senadora mismo mga aresto, yung mga officials doon, no? Na may kapangyarihan, may karapatang mang-aresto, of course, ano? Okay. You will be cited in contempt at ikukulong kanila dun sa kanilang facility, no? Okay. So, bilang nasasakop ka, tayo bilang Pilipino sa bansang Pilipinas, nasasakop tayo ng batas ng tao dito sa Pilipinas. Wala pa naman tayo sa ibang mundo, wala pa naman tayo sa kung anumang planeta, nasa Earth pa rin naman tayo, nasa bansang Pilipinas tayo, at may sumasaklaw sa ating batas, kailangan, obligasyon natin mga Pilipino na sumunod. Okay? Magpasakop sa bawat palatuntunan ng tao. Ayan. Okay? So, siguro ang ma-advise natin, mapapayo natin, imbis na labanan ni Mr. Kibuloy itong subpoena at tanggihan niya ang pagdalo dito sa Senate inquiry na ito, sumunod na lang siya. Okay? Para wala na lang gulo. Total, kung wala ka naman talaga itinatago, ano? Wala naman tayo itinatago na if you feel that and you believe that you have a clear conscience, wala ka dapat ikatakot kahit saan ka dalhin, kahit saan ka imbitahin, kahit saan ka imbestigahin, kahit saan ka tanungin. Diba, mga kababayan? No? Kahit saan ka dalhin, okay ka. Okay? So, advice natin dito, dumalo na siya. Okay? Pasinungalingan niya yung mga allegations sa kanya. Well, sabi ni Kibuloy, ano na raw yan, dismiss na raw yan sa Davao. Davao, ano? Siguro naagrabyado ng husto tong mga taong ito na nagrereklamo, kaya lumapit kay Senadora Risa Hontiveros. Okay? Wala namang masama na dumalo dun. Tatanungin ka lang naman. O di kung wala kang talagang kinatatakutan or na itinatago na hindi maganda, di dumalo ka. Again, if you have a clear conscience, you'll be very brave enough. You'll be brave enough to attend the Senate inquiry. Yan ang masasabi natin. Okay? Alam mo alam niyo mga kababayan, relihiyon, ano? Napaka-impluwensya niyan. Biruin mo naman.
ang sinusubpina mo anak ng Diyos. No? Na kaya magpahinto ng kahit ano. Oh. Yun ang pagkakilala niya So, wala tayong magagawa. Paniniwala niya yun. Ano? Pero merong similar na pangyayari dyan No? Although ito hindi sa Pilipinas. No? Ito ay sa Amerika. Kung nakikilala nyo or kung kilala ninyo si Jim Jones ng People's Temple Cult. Ito kulto naman to, no? Okay? Na-brainwash niya yung mga miyembro niya. Matindi, no? Okay? Napaniwala niya yung mga miyembro niya na sila hindi namamatay. Kahit sila lumamon o uminom ng lason. Kaya naman, nung nakumbinsi niya yung mga miyembro niya, uminom ng barbiturates, yung cyanide, minom. Sabay-sabay sila. That was November 18, 1978. Okay? At itong si Jim Jones talagang pinaniniwalaan ng mga miyembro niya. Okay. Di inom sila. Lahat sila nagkandamatay. Okay? Mahigit 900. Halos lahat actually. Pero by nung binilang, mahigit 900 perished in a mass suicide. No? Mass suicide. Naitala pa nga yan sa Guinness Book of World Records. Yan. One of the biggest mass suicide in America. Yung nangyari dyan sa Jonestown, Guyana, sa People's Temple, sa pangunguna ni Jim Jones. Okay? At meron din nakialam dyan. Mayroong nakialam na taga-gobyerno, senador din, si Leo Ryan yata, kung di ako nagkakamali, na pinatay din, nung gusto niyang tanungin kung ano ba nangyayari dyan. Concerned siya doon sa mga tao doon sa loob, sa People's. Kasi in-enclose ni Jim Jones, hindi niya pilalalabas. Dito lang kayo, wag kayo. Tapos, nabalitaan ni Jim Jones, pinakikilamanan sila ng gobyerno. Leo Ryan nga na senador, Tao sabi niya sa mga miyembro niya, kung pinakikilaman ganyan din lang naman at pinakikilamanan nyo kami, hindi na kami deserve na mabuhay dito sa mundong ito. Tayo maglalakbay sa ibang mundo, Tayo, yun. Sa pamamagitan ng mga ganong pagsasalita, nakumbinsi niyang magpakamatay. Uminom na cyanide at hindi raw sila tatablan. Ano nangyari doon sa 900? Pati siya nagpakamatay. Gunshot wound. Later on. Ewan ko kung nagbaril ba o ewan ko. Pero sa baril siya namatay. Yan si Jim Jones. Okay? Na brainwash niya yung kanyang mga miyembro. Okay? Yan ang isang example na minsan ang relihiyon sa sobrang sidhi mo doon sa pananampalataya mo, na kung minsan kadalasan mali na, labag na doon sa pinatutupad ng mga batas sa country or sa bansa. Okay? Makakagawa ka ng ganong katindi. Lalabanan mo yung gobyerno. Biruin mo, may gobyerno sumasakop sa atin bilang Pilipino, lalabanan natin. Okay. So, yan. Yung ikakatwiran naman ng iba, there's a separation between the church and the state. Oo, tama. Nasa Constitution daw. Tama. Yung mga affairs, yung mga activities, dapat hindi nagkakaroon ng overlapping or nakikialam yung isa do sa isa. Pero, wala naman sinabi doon na kapag ka pumapatay na yung relihiyon, nagkakagulo na doon sa loob ng relihiyon na yon, okay? Inaabuso na, nagkakapatayan na, hindi makikialam ang state. Ang state ang
tagapag-alaga ng safety ng mga mamamayang Pilipino. May mga batas tayong umiiral. Kailangan i-enforce ang batas. Kahit pa relihiyon yan. In fact, sa mga corporations, religious corporations, may sumasakop na batas dyan. Kaya na, kailangan sumunod kayo doon. Yan. So, hindi absolute ang the separation of church and state. Okay? Yan ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. So, mahirap komplikado pagka na-brainwash ka sa relihiyon, di bali nang malugi ka sa business, mawala pera mo, pagka napasok ka sa relihiyong lolokohin ka lang, sayang ang kaluluwa mo. Yan. Mahirap na. Okay? Marami relihiyon dito lang sa Pilipinas concentrated sa una-una sa pang-aabuso, Meron yan, dami. Okay? Pangalawa, pera. Pera lang yung relihiyon yan. Marami mga namumuno sa relihiyon yan, pera lang ang gusto. Okay? Iba naman, yung mga miyembro naman, alam na nilang mali yung pinaniniwalaan nila, panatiko pa. Hindi kayo gumaya kay, ba't di kayo gumaya kay Batang Maynila Toits? Hindi siya panatiko. Kahit kamag-anak pa niya, kahit sinusuportahan pa niya, basta mali, hindi niya sinusuportahan yun. Okay? Pero kahit di niya kamag-anak, hindi naman niya kakilala, maganda ang ginagawa, papalakpakan yan. Hindi siya panatiko. Huwag tayong maging panatiko sa mga ganyan mga paniniwala, Mag-iisip din tayo, mga kababayan. Okay? Katulad niyan, paniniwalain ka siya yung anak ng Diyos, Okay. Kalabisan na kung tayo magsasalita pa ng sobra-sobra, pero yan ang ipinaniniwala, tapos may mga reklamo pa ngayon na pang-aabuso, Di lang yun, pananakit, Pagka hindi raw nakaabot sa kota, talagang sasaktan ka, Well, tingnan natin, kung saan hahantong itong isyong ito. Subaybayan natin sabay-sabay, mga kababayan, Okay? Kaya, yung relihiyon, meron daw 3 malakas pagkakitaan dito sa Pilipinas. Okay? Una-una, maging drug lord ka raw. Malakas yan, Pangalawa, gambling lord. Okay? At pangatlo, yung PTL, yung praise the Lord daw. Malakas nga naman pagkakitaan yung reliyon. At yung mga reliyon na merong mga reliyon hindi nagbabayad ng tax, kung minsan exempted. Tapos hindi kayo susunod sa batas ng bansang Pilipinas, mahiya naman kayo, Okay? So yan ang advice natin sa Mr. Kibuloy, Apollo Kibuloy. Sunod naman tayo pag may time, Pinatatawag tayo ng gobyerno na nakakasakop sa atin bilang Pilipino. Huwag naman natin paratangang bogus yung gagawin nila o yung mga witnesses doon or yung mga inimbitahan doon, di pumunta ka. Wala talaga tayong tinatago, di go. Okay? So yan lang, mga kababayan, pasensya na kayo. Yan ang aking saloobin dyan sa issue na yan, Okay. Kung may comment kayo, mayroon kayong gustong ipahayag, isulat lang po ninyo dito sa comment section ng ating video. At ilagay nyo lahat ng inyong mga views, insights, Huwag po kayo mahihiya. At patuloy po ninyong suportahan ang channel natin, Talking Toshi TV, sa mga bagong nanonood, bagong bisita sa ating channel. I-click lang po ninyo yung subscribe button at ang notification bell. Lagay nyo all para ma-notify kayo pagka meron tayong bagong ina-upload na video. Talking Toshi TV. Sa Facebook naman, Facebook page natin, Talking Toshi TV rin po. Like and follow po natin.
Okay, yun lang po mga kababayan. Hanggang dito na lang po sa susunod po natin pagkikita-kita sa susunod nating vlog dito sa dito sa Talking Toshi TV. Maraming salamat po.